Warship mga kapatid ng China o aircraft carrier ng China, pinasok ang katubigan ng Japan pero ang sinasabi nila hindi daw yun labag. Nako, ibang klase talaga mag-isip tong bansang to mga tol. So mula rito sa balita sa WION, na monitor ng Japan ang naval activity ng China at China says drills are lawful o naaayon daw sa batas. Kailan ba naayon sa batas mga tol? Na bigla-bigla ka nalang papasok sa katubigan ng iba tapos sasabihin mong okay lang yun. Diba? Well, panoorin na lamang natin to mga tol mula rito sa WION. No, talagang ang China, pagmumulan talaga ng gera tong ginagawa nila no. Panoorin natin mga kapatid. For the first time, China's Liaoning and Shandong aircraft carriers operated at the same time in the Pacific near Japan's southern islands. One vessel entered Japan's exclusive economic zone. One vessel entered Japan exclusive economic zone. Well, hilig naman talaga ng China 'yon mga tol eh. Tokyo is boosting surveillance as Beijing defends the drills as routine and legal. One of the carriers reportedly sailed within Japan's exclusive economic zone near Minamochishima, east of Iwo Jima. Well, iba na kasi ang Japan ngayon mga tol eh. Hindi na sila brutal na tulad nung panahon ng World War II. Kasi mga tol, kung babalikan nyo sa history, yung mga sundalong Hapon, mula pagkabata nila, tinuruan sila, pinalaki sila mga tol sa ibang klasing paniniwala. No? Ginawa silang brutal, ginawa silang mga bato ang puso. Ang tingin nila sa kalaban nila hindi na tao. Hindi na nila kauri. Ang tingin nila sa kalaban nila mga tol hadlang sa kanilang layunin. Kaya wala talaga silang kaawa-awa mga kapatid. No, may mga napanood pa nga ako, mga history na nagpapaligsahan pa nga daw dati ang mga Hapon kung sino ang pinakamaraming mapuputulan ng ulo sa mga kalaban nila. Biruin mo, ganun sila katindi. Mga tol, ganun katindi yung mga Hapon nung araw Pero iba na kasi ngayon. Mula nung matalo sila sa Amerika mga kapatid, di ba? Sa habang-haba ng panahon, iba na. Pero ito pa rin yung tinatawag na the sleeping giant. Napakaraming pinuksan itong Japan dati nung sinakop nila ang ilang bahagi ng China, mga tol. Napakaraming pinuksan itong Hapon. Kahit din dito sa Pilipinas, naging marahas din sila di ba? So eto ngayon, China na ngayon. Dahil nga China na ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa, pinakamalakas na bansa sa ating panahon, eto na mga tol. Nakakaranas ngayon ng pumbubulas ang Japan sa pamamagitan ng mga ganitong gawain ng China. Di lang natin alam kung ang Japan ba bigla-bigla na lang magigising at babalik doon sa era na yon, yung kanilang mindset, no? Well, iba na rin kasi mga sundalo ngayon Iba na rin kung paano pinalaki tong mga to Unlike sa mga sundalo dati. Since May, China has ramped up its maritime presence, sending an unusually high number of Navy and Coast Guard vessels through contested East Asian waters. Now, security experts say that the scale of activity is raising concern across the region. It is the first time that the two aircraft carriers, Liaoning and Shandong, were observed operating simultaneously in the Pacific. And Liaoning at saka Shandong, dalawang aircraft carrier ng China. Sabay. Liaoning and Shandong were observed operating simultaneously in the Pacific, and it is also the first time we're announcing this. Japan is also stepping up its Pacific air defense and surveillance capabilities. Officials stress they remain committed to maintaining regional peace through transparency and readiness. In September, the Liaoning sailed between two Japanese islands near Taiwan and entered Japan's contentious waters, an area of up to 24 nautical miles from its coast. At the time, Tokyo called the move unacceptable and expressed serious concerns to Beijing. China's use of naval and air assets to press its territorial claims has rattled U.S. and its allies in the Asia-Pacific region. Well, di ko rin din kasi natin maintindihan no? Kung bakit ba ginagawa ng China etong ginagawa nila. Ayaw ba nila ng kapayapaan? Well, taliwas to no, sa kanilang sinasabi.
Dahil ang laging ang bukang bibig ng China, sila ay para sa peace and stability ng region. Sila ay para sa kapayapaan. Dapat nga daw magkaroon ng equal na pagtrato sa mga malalaking bansa at mga maliliit na bansa o mga developing country. Kung pakikinggan mo sila, napakabuti nila no? Kung pakikinggan mo yung sinasabi ng China, napakabuti nilang bansa. Pero iba yung ipinapakita nilang imahe. Iba yung ipinapakita nilang galaw. As China expands its Navy footprint, Japan says it will continue to monitor closely with defense and diplomacy both in focus. Ito nga sabi mga tolo, sa isang balita, ituloy natin to. Binatikos ng Taiwan ang presensya ng Chinese vessel sa EEZ ng Japan o Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasi mga tol, yung mga ganitong klaseng galawan, hindi ito nagdudulot ng kapayapaan. Hindi ito nagdudulot ng pagkakaunawaan. Ito'y nagdudulot mga tol ng mga ganitong klaseng girian. No, ito pakinggan natin ang batikos ng Taiwan dito sa ginawa ng China. No, mula rito sa Net25. Binatikos ni Taiwan Defense Minister Wellington Koo ang pagsasagawa ng operasyon ng Chinese Navy sa Pacific region malapit sa Exclusive Economic Zone ng Taiwan. Una nang naghain ng formal complaints ang Japan ukol sa paglayag ng dalawang Chinese aircraft carriers sa kanilang EEZ. Yan nagreklamo na ang Japan Sabi ni Koo na alam nila ang pangunahing rason na nagsagawa ang China ng operasyon sa naturang rehiyon. Nagbabala rin si Deputy Foreign Minister Roy Chun-Lee laban sa estratehiya ng Beijing sa Asia kung saan sinabi nitong nagpadala ng klarong political message ang China sa first at second island chains kung saan pinipilit ng China ang kanilang historical claims sa naturang mga rehiyon. Yun nga ang problema kasi sa kanila Kahit na hindi naman yan kinikilala ng international law, pinipilit nila yung mga tol, yung inimbento lang nila. Chinese military exercises are now increasingly towards winning the war without actual fight. Winning the war without actual fight. Yun ang gusto mangyari ng China. Kasi ano nila yun art of war. Di ba kasama yun sa kanilang art of war. Yung manalo ka sa isang gera nang hindi nakikipaggera, no? Meron silang pamamaraan dyan. Winning the war without actual fight. Economic blockade is for sure one of the possible options that China is seriously looking at. So the risk of economic blockade, I would say, is actually higher than, for the time being, higher or equally important to actual military invasion. A blockade is one of the possible scenarios, but it is actually very costly and risky for any country, especially China, to implement. Yan ang nakikita natin mga tol, ginagawa ng China, military, economic blockade, mga ganyan. No, pero ang sabi nga, ang ginagawa ng China towards doon sa winning the war without actual fight. No? Ganon ang kanilang taktika. Yun ngayon nandoon sa kanilang art of war. Kaya yun dito sa Taiwan, sa ngayon nakikita natin mga tol, do sinasabi nila by 2027 kailangan mapasakamay na nila ang Taiwan, pero hindi natin alam kung paanong paraan, kung sa pamamagitan ba ng gera na talagang susugurin ang kanilang military o meron silang ibang paraan kung saan kaya nilang manalo without actual fight, mga tol. Hindi natin alam kung paano gagawin niya ng China. Bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.